pag-usapan natin yung laging pabida. Laging pabida si Marcoleta. Sa simula't simula pa talaga kasi, tama si Senador Ping Lacson. Ang sabi niya, dahil gusto din lang naman ni Marcoleta na siya'y laging bida, ano yun eh, simula, ano kasi yan si Marcoleta, naalala nyo kung saan siya sumikat? Naalala nyo kung saan siya sumikat? Noong member siya ng Kamara, na pinapasara ang ABS-CBN. Ay noon kasi kahit yung mga argumento niya ay palso. Yung mga argumento niya noon palso. Obvious naman kahit yung mga paliwanag tungkol sa ABS-CBN, hindi niya pinapakinggan. 'Di ba? Naalala niyo noon, issue ng buwis ng ABS-CBN. Nagpaliwanag na yung BIR na nagbabayad naman ng buwis ang ABS-CBN. Ano yun eh? Nagpapaliwanag naman yung yung mga ahensya ng gobyerno na wala namang violation ng ABS-CBN. Ano yun? Kaya lang talagang dahil nga si Marcoleta ang ginawang noon, gusto ni Duterte ipasara ang ABS-CBN. Si Marcoleta yung pumapel sa sa floor. Siya yung sila, tulong-tulong sila doon, nila Mike Defensor. Ngayon, dahil binigyan siya ng doon, buwelo, bakit binigyan siya ng buwelo? Siyempre, ang majority ng mga kongresista noon, tao ni Duterte. At siyempre noon, si Duterte ang namamayagpag. Gusto nilang ma-impress si Duterte. Si Digong. Gusto nilang ma-impress. Para ma-impress si Digong, ipapasara talaga nila ang ABS-CBN. Hindi na nila ito bibigyan ng prangkesa. Yan yung ginawa. At si Marcoleta ang pumapil doon. Ngayon, nakapokus sa kanya yung television. At talagang proud na proud siya doon sa ginawa niya na yon. Napasara yung ABS-CBN. Di lalong naging mayabang siya. Lalong naging mayabang. Bakit na ipasara ang ABS-CBN? Utos ni Duterte yun eh. Dahil utos ni Duterte yun, di lahat ng mga kongresista sinusuportahan siya. Nasanay siya sa ganon. Siya yung bida. Kaya nung matalo ang Duterte, nung wala na, nag-away na ang Marcos at ang Duterte, nung nag-away na, sumama siya sa Duterte, hindi na siya sikat. Na siya? Oposisyon na siya, kontrabida na siya. Wala na, hindi na siya nabibigyan ng buwelo. Pero pa rin siya? Laging wala sa rason. Naalala nyo yung muling na sila? Yung na siya? Napiko na rin sa kanya si Paduano doon sa Quadcom. Napiko na sa kanya si Paduano. Kasi siya, talagang wala na sa rason itong si Marcoleta. Laging wala sa rason. Kaya lang hindi siya makapurma kasi minorya siya eh. Minorya. Hindi siya makapurma doon. So, siya, sumurinder na lang siya. Kasi, siyempre, mas karamihan ng kongresista kontra sa kanya. Hindi katulad nung panahon ni Duterte, kahit ang kanyang mga sinasabi ay palso, wala rin sa hulog, wala sa rason, pero dahil utos ni Duterte, kinampihan siya ng mga kongresista. Pero nung panahon na ngayon, panahon na ng administrasyon ni Marcos, hindi na siya kasama sa mayorya, minorya na siya. Pumupurma pa rin siya, pero hindi siya pinapabuelo nila Paduano. Kaya pikon na pikon siya. Ngayon, siya? Hindi na sa Kamara, nagsenador. Lang siya eh, nanalo lang siya sa Senado dahil sa, siyempre, alam nyo, pag tinatanong ako, bakit nanalo yan attorney sa Senado? Pinaliwanag ko na yan. Bakit nanalo yan si Marcoleta? Ngayon, nung nanalo siya, lalo siyang naging mayabang, lalong naging malaki ang ulo. Bakit? Siyempre sinasabi niya sa survey, ang layo niya sa survey, tapos sa bandang huli nanalo siya. Lalo na nung nasa grupo pa siya ni Chis Escudero, at si Chis Escudero ang Senate President. Sa kauna, siya, bagong senador pero ginawang Blue Ribbon Committee Chair. Matindi yun. Kumbaga, lalong lumaki ang ulo ni Marcoleta noon kasi
Neophyte na senador tapos ikaw yung chairman ng Blue Ribbon? Matindi yun. Kaya laging ano siya, lumaki ang ulo kasi nanalo siyang senador. Pangalawa, neophyte siyang senador pero siya ang chairman ng Blue Ribbon. Ano yon? Talagang lumaki ang ulo ni Marcoleta noon. Kaya lang, ang buhay ay weather-weather lang. Natanggal si Chis Escudero. Natanggal sila yung mga kasamahan nila. Sila na ngayon ang minorya. Wala na siya ngayon sa Blue Ribbon. Si Lacson na ang may hawak ng Blue Ribbon. Si Lacson naman, napakabait na tao naman ni Lacson. Kahit nga si Lacson military, dating military, dating chief ng PNP, PMAer, hindi naman si Lacson mayabang eh. Ano lang talaga, ano rin si Lacson? Marunong din siyang makisama sa mga senador. Kaya lang talagang siya. Sa kanya, disiplina. Kasi PMAer yan eh. PMAer yan. O ngayon, si Lacson naman, kaya naman pakitunguhan sana si Marcoleta. Kaya lang, ito naman si Marcoleta ang reasonable eh. Mahirap pakitunguhan. Mahirap pakitunguhan. Diyan na ngayon problema si Lacson sa kanya. Yan eh. Tama naman yung sabi ni Lacson. Napakaraming pagkakataon. Siya lagi ang tinitira ni Marcoleta. Lahat halos. Parang sabi nga ni Lacson, obsessed ka na sa akin eh. Obsessed ka na sa akin. Masyado na hindi ko masyado na ang obsession mo sa akin. Lahat na lang ng sabihin ko, lahat na lang ng gawin ko, may nasasabi kang mali. Yun na yung nilabas na ngayon ni Lacson yung kanyang nararamdaman. Pero sa totoo lang, hindi naman mahirap na si Lacson kasi hindi naman si Lacson yung tipong mayabang. Marunong rin naman siyang makisama sa ibang mga senador na hindi niya kagrupo. Kasi matagal na rin sa Senado si Lacson eh. Alam niya na yan. Alam niya na ang kalakaran dyan. Kaya lang itong si Marcoleta, napapanood ko yung mga reactions ng mga analysts tungkol kay Marcoleta. Nagkakaisa ang comment nila. Si Marcoleta kasi ay neophyte, baguhan, pero mayabang. Abrasive, ibig sabihin magaspang. Di ba? Kumbaga, dapat sana kung baguhan ka, makikisama ka muna, makikibagay ka, parang totoo lawyer ka, totoo magaling ka, marami ka ring alam, pero magpapakumbaba ka. Magpapakumbaba ka kasi bago ka eh. Hindi ganun ang ugali ni Marcoleta eh. Yan ang problema eh. Yung arrogance niya, abrasive. Yan na yun. Yan na nagkakaproblema. Kumbaga, di ba pag neophyte ka, pag baguhan ka, magpapakumbaba ka eh. Magpapakumbaba ka. Kumbaga, susunod ka sa kalakaran, kung anong rules, kung ano yung sistema. Mag-aaral ka muna sa Senado. Hindi eh. Talagang magaspang ang ugali. Hindi, sa totoo lang. Kaya, medyo talaga, hindi na nakayanan ni Lacson. Sabi nga ni Lacson, yung pagtitimpi niya, naubos na. Enough is enough. Yun ang, ganun ang pagkakasabi ni Lacson. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.